Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Mga kababayan, saan mang bahagi kayo ng mundo naroon, dito sa atin o sa iba-iba pang lugar, sana lang sa ligtas na pook. Welcome po uli dito sa inyong paboritong programa kung saan tayo ay tatalakay sa mga usaping legal, mga bagay-bagay na may kinalaman sa batas, at yan po ay gagawin natin dito ngayong gabi sa inyong paboritong palatuntunang Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Orteza. Ulitin ko, Ito na naman tayo. ang shy sawera Ay! ng bayan. Shy kasi mahiyain. Sa totoo lang. Kasama ko ngayong gabi, ang hindi mahiyain, ang mataray. Mataray ba ako? Na, Siguro. sige. Ang medyo secret po niya, may katakawan. Ang ating abogada de Campanilla, si Attorney PG Galang. Ay, hello, good evening, Direct Beth. Oh, well, hindi yung secret. Talagang matakaw ako. Sa lahat ng mga nakakilala sa akin. Sa lahat ng mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube, hello po sa inyong lahat. Sana makatulong kami sa inyo sa sa mga problema nyo. 'Di ba? Ano kaya ang sinasabi ni Attorney Danny Con pag sinasabi mong siya'y sasawera ka? Ikay, siya'y sawera. Wala, tinataasan ako ng Akala, yan. Yun ang mataray. Di ba? Yun ang mataray. Di ba? Hindi masyadong nagsasalita, pero talagang Ah? gumanon lang sa akin. Naka-ismed. I can imagine, teacher ko yun eh. Anyway, sa mga gustong magtanong sa amin, magpadala ng mga mensahe o kaya yung mga problema nyo, you can always contact us. Pag sa Globe, meron po kami 0954-3100331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin po sa Facebook Messenger namin, ng TVUP. Pwede rin yun, di ba? Ang galing mo talaga. Memorize mo na yung Ay, telephone number. actually, minsan nawawala. Pero ngayon, memorize ko. Dahil nga, ako lang ata kailangan mag-memorize kasi nasa ilalim naman ng screen eh. Oo nga, pero syempre, para lang they feel warmer kasi. Ay, kung sa bagay. Tsaka para inclusive tayo sa mga Yes. kunyari mahina ang mata. Yes. Okay, marinig na nila yung kung paano sila magte-text sa atin. Okay. Ito ngayon, buhat sa Antipolo City si Brian, 23 years old. Hello po, attorney. May binili po akong item online at tinanggap naman ng seller ang presyo na napagkasunduan namin. Matapos ang transaction, sinabi niya na mas mataas daw pala ang value at humingi pa siya ng dagdag Ay. na binigay ko naman. Ngayon po ay tinatakot niya ako na pupuntahan daw niya ako at isasama pa raw niya ang pulis dahil unfair ang presyo. Eh, kasalanan niya. May mali po ba ako sa ganitong sitwasyon at may legal case po ba siyang pwedeng isampa laban sa akin? Naman, wala. 'Di ba? That's okay, ang tawag diyan contract of sale. Actually sa Civil Code, merong separate na na chapter on sales. Ngayon, anong nangyari sa inyo? Perfected contract na 'yan eh. Ang perfected contract sa sales, ito sa lahat ng mga bumibili it's kung nagkasundo na kayo sa subject matter, meaning kung ano yung binibili mo, at saka kung ano yung presyo. Once, meeting of the minds ang tawag doon. Once that has happened, whether it's verbal or written, so ganda syempre pag written, perfected contract na yun. Tsaka lalo na itong kaso ni Brian, sabi niya, Oh. yung una nilang usapan, sabi, Oh. pwede bang dagdagan? Dinagdagan Oo na nga, nagmagandang loob na siya eh. Oo, pagkatapos ng dinagdagan, nananakot na ngayon Oo nga, Brian, wag kang matakot dyan dahil you can always allege na nagkasundo na kami, nagmagandang loob na nga ako, tapos ngayon dadagdag pa siya. Baka nga siya pang malagot dyan eh. Yeah. Oo. At saka, payo lang, Brian, kung sakasakaling itong inyong discussion sa presyo ay through texting, through Oo, messages, yeah. itago mo yung mga text. Wag ka magbubura para meron kang ebidensya. Lalo-lalo na yung unang usapan nyo na pumayag siya. Kung nagkamali siya, pagkakamali niya yun, meron siyang enough time to rectify. In fact, ni-rectify niya na once. Gusto lang makaisa niyan yung mo. Huwag ka nang bibili dyan ba, Brian, ako sino man yan. Di ba, ha? Okay. Ito naman, buhat sa lugar ni Vico Soto. Ay, uy, baka maging presidente ng Pilipinas yan. Mukha, someday. Someday. Yeah.
Kaya lang hindi pa rin siya pwedeng mag-ano, yung Not- senador. Kasi underage eh. Yeah, kasi ang under the ano pag 2028 ata, he is shy of the 40 years Yeah, old. 39, Oh. 39 lang siya noon eh. 39 by a month lang ata Yeah. eh. Sayang no? Sayang. Anyway, si Leo, Mm. na total loss ang sasakyan ko at nag-deposit ang insurance ng 400,000 sa bank ko. Wow, okay. Sa bank niya. Ah. Kaya nag-refund ang bank ng around 350K after deducting my remaining loan balance. Okay. Pero after that, sinabi ng bank na nag-bounce pala Ay, yung check ng insurance. bakit naman nagbigay agad yung bangko? Hindi pa nila pinaklear. Nagamit ko na yung 350K for other expenses dahil akala ko cleared na lahat. Oo naman. Ngayon, iniisip ko na baka singilin ako ng bank para ibalik yung pera. Ano ang options ko sa ganitong situation? At sino ba ang dapat managot between the bank and the insurance company? Actually, huwag kang matakot dahil parang feeling ko naman kung binigay na sa'yo ng bangko yan, you can, tama yung assumption mo na it was cleared. Yeah. Lalo na bangko yan, hindi naman yan basta-basta Oo. lalabas. Hindi naman si Aling Huli ang nagbigay Oo, sa'yo. ng ano. exactly, 'di ba? So, parang hindi nila parang kasalanan ng bangko 'yan. Ngayon, ang recourse ng bangko hindi sa'yo. Ang recourse ng bangko dun sa insurance company na merong tumalbog na cheque. In fact nga, yung ginawa ng insurance company na yan, pwede niya ireklamo sa insurance commission. Dahil bakit sila nagbibigay ng anong checking tatalbog. So don't worry, you were in the clear, you are within your rights to assume, I think, na lalo na if it came from the bank. If the bank says na nagkamali sila, and then you shift the blame on them, and why did you give it to me? Oo. Di ba? O, parang for me, I can assume na it's a valid transaction. So, stand your ground, I think, for this one, and let the two, silang dalawa, ang bangko at saka insurance company magtutuos dyan. Okay. Mm. Ngayon, meron naman tayong caller pero inaantay pa nating makapasok siya. Buhat ito sa Rizal. Si Rhea, 32 years old. Attorney, akala ko po valid ang kasal ko. Ay, Pero nalaman ko kamakailan ito na. na may naunang palang kasal ang asawa ko. At may mga detalye pa sa marriage certificate namin na tila na falsify. Ay, 6 na taon na po kaming kasal at may 2 anak na kami. Ano po ang dapat kong unang gawin at anong legal action ang pwede kong simulan sa ganitong sitwasyon? ano ba ang gusto niyang mangyari? Kasi marami siyang pwedeng legal action Oo, dyan eh. at saka Oo. parang kasi gusto ko malaman kung anong legal action, makikipaghiwalay ba siya Yun na sa nga asawa eh, niya? makikipaghiwalay ba siya? Well, actually, okay, definitely, bigamous marriage ang nangyari sa inyo. Ikaw yung pangalawa. So, ang talagang valid marriage, yung una. Yes. Yung una. So, ang sitwasyon mo ngayon illegitimate ang mga anak nyo. Pero, okay, kung gusto mo makipaghiwalay, ang ano mo is declaration of nullity of marriage. Napakadali lang sa'yo dahil isa yan sa mga grounds of declaration of nullity, which is it is a bigamous marriage. Ang tawag sa bigamia, kumbaga ang tawag sa Tagalog yan, ano. Kasi hindi ka naman pwedeng magpakasal ng 2 beses. Pwede kung annulled na yung una, di ba? Pero attorney, tanong ko naman, kung hindi pala, kung null and void right from the start ang marriage nila, bakit pa siya kailangan mag-file ng Yeah, kaya nga kailangan pa rin ng judicial action. Kaya ang tawag doon hindi annulment, declaration of nullity. Kasi i-declare lang siyang null. Kasi otherwise, it's still considered, parang there's a presumption na it's a valid marriage kasi merong marriage certificate. And we're not even talking about yung falsification doon sa marriage certificate niya. 'Di ba? Na kaso rin 'yun, 'di ba? Pero as far as yung concern, magandang tanong 'yan. Kunyari, ganun nga, yung second marriage is null and void. It is null and void, but you still need a declaration of nullity from the courts, which is very easy. Kasi nga, papakita mo lang naman yung unang kasal, yung pangalawang and then de-declare lang yun. Hindi siya yung parang tulad ng annulment na ang dami pang patutunayan. Ito, simple lang ang patutunayan kasi mo. sabi nila, mahal daw magpa-annul. Pag sa declaration of nullity, mas mura yun. Dahil, Mas mura. Kasi, they're just going to declare it null. Dahil nga, pangalawa siya eh. Sinong lalapitan niya? Anong korte? Family court yan. Ayan. Kung saan ka man nakatira. Saan ba siya nakatira? Sa Pasig ba? Saan ba yung ano niya?
Sa Rizal, o sa family Rizal, court sa Mese oo. Rizal. Okay. Family court. Yan. I mean, you Yan have to hire a lawyer though. Pero mura lang yan. Okay. Ngayon, buhat naman sa, nako, Uy, sa lugar ng mga daig ka magpararibok. uy, Oragon. Oo. Mga Oragon. Mga Oragon. Mga Oragon. Ah. Si Vanji. Hello. Yes po. Vanji. Hello, Hi, good evening, Vanji. attorney. Good evening. Ano matutulong Good namin evening sa'yo? po. Maghanap wala kami dyan. Wait lang. Ano po, good evening po, attorney. May concern lang po ako. Ano po yun? Ano po, yung kasi po, dati, yung tita ko, may lupa. Tapos po, dati po tubuhan yon. Ngayon, nung nalulugi na po, yung tatay ko nag-suggest po dun sa kapatid niya na kung bubungkalin nila, gagawin na lang palayan kasi po, hindi na naman kumikita yung tubuhan. Okay. Tapos po, ganito po yun, nung nabungkal po yung lupa, lahat po nung tumulong doon sa tatay ko, kasi kapatid niya po yung babae, Oo nga, tita lahat po mo. nung bumungkal ng lupa, binigyan po ng share nung kapatid niyang babae. Kasi po, wala naman po yung anak. May asawa pero wala pong anak. Paano Tapos pa? po, Sige, tuloy mo. ano po? Sige, tuloy mo lang. Tapos po, nung namatay po yung may-ari, yung kapatid ng tatay ko, yung pong nakatira sa kanilang sabing adopted, pero hindi po siya adopted kasi tumira po siya doon. Malaki na po siya, tapos nabungkal na po yun ng tatay ko. Tapos po, ang gusto mangyari nung asawa po, nung pinsan ko, parang babawiin daw po sa amin yung lupa kasi daw po sa ano daw, asawa niya daw po yun. Pero hindi po yun sa asawa niya. Kasi po ang may-ari yun, yung kapatid ng tatay ko. Okay. Nakatira lang po siya doon. Okay. Sige, isa-isahin natin ha, Vanji. Apo. Yung lupa, nakapangalan yon sa tita mo. As in yung titulo. Opo. Okay. Nung unang sinabi mo na parang pinamigay niya sa ibang tumulong sa pagbubungkal, paano niya pinamigay yon? As in, sinabi lang niya or talagang nailipat? May papeles? Hindi po nilipat. Parang sinabi niya lang na, ito, bibigyan ko kayo ng mga sasakahin nyo kasi kayo na parang ang gumawa ng... verbal, at saka ano, yung... Verbal lang po. At saka hindi yung, yung parang never namang nailipat. Opo, hindi naman po. Never. So, ang problema mo, Opo. yung kunyang pinsan-pinsanan mo na, yung tita mo... Yung asawa po. Yung asawa po. Yung ng asawa pinsan ng ko, opo. pinsan-pinsanan mo na sabi mo na yung pinsan-pinsanan mo, hindi naman talaga na-adapt, inalagaan lang. Hindi po. Opo. Okay. So, kung hindi naman siya adopted legally, hindi siya makakamana doon sa tita mo kasi hindi naman sila, wala silang legal relationship eh. 'Di ba? So, Opo. lalo na yung asawa dahil Oo. lalo na yung asawa dahil kung yung parang ampun-ampunan, actually uso yan 'di ba yung ampun-ampunan, yung parang inaalagaan lang. Oo. Pero hangga't sa Opo. hindi pa siya legally adopted, yung wala siya mapapakitang papeles na she or he was legally adopted, sadly, wala naman siyang, well, actually, not sadly for you, wala naman siyang, masasabing, meron siyang karapatang Yeah. magmana. Wala. Buhay pa si Opo. tita. Wala pa Patay tayo na eh. po. Patay na po yung So, tita ko. wala nga siyang po, pagmaman. parang, Dalawa lang yung magkapatid, yung daddy mo at saka yung tita mo? hindi po. Yung tita ko po kasi, dalawa yun sa una. Yung tatay ko po, kapatid niya sa pangalawa. Ano ibig sabihin nun? May first Parang marriage. yung- Magkakapatid po sila po. Tapos nung nabalo po yung sa una, naging asawa yung ano. Pero, ang tatay ko sa kanila, mula nung bata pa. So, buong kapatid ng tita mo yung daddy mo? Opo. Buong kapatid. Okay. Opo. Kasi ang taong namatay na walang anak, tapos buhay Opo. pa ba ang lolo at lolo mo? Patay Ay, na po. Tama, yung patay patay na rin. raw. Okay, pag Opo. ganyan, pag ganyan kasi, ang tao na matay na walang anak at wala na siyang mga magulang, pumupunta yan sa mga kapatid. So, kaya tinatanong ko okay kung po. nag-iisa lang ba yung kapatid yung tatay mo, di ba? Parang natural inheritance. Natural inheritance yan. Kasi ganun yun eh. So, mas may karapatan, buhay pa ang tatay mo, Vanji? Ang sa Apo, Buhay pa ba? ang tatay ko po kasi patay na. Ah. Patay na din po yung tatay ko. So ngayon, parang Kayo na, nag-away-away yung... sa mga pinsan na yan ang pupunta. Kaya nga po, kasi naaano lang po ako,
attorney, kasi po, sabi niya dati, nananakot siya na, sabi kasi nung asawa ng pinsan ko na kaya niyang kuhain yung kasi nga daw, sila daw ang nakatira doon, pero hindi po sila legally adopted. Ngayon, ang tanong ko lang po is, may laban po ba kami? Oo naman, may laban kayo Ah, na kasi in fact para silang strangers sa Apo. yun ang tinatawag dun sa batas strangers sila doon sa pag-aari ng tita mo eh. Hindi ba mag-a-apply dyan yung igigiit ng iba na ah, Yung- residence is Possession is yeah, 9/10 of the law, but this is not the case here kasi the laws of succession Apply. will apply in this Okay. case. So so kung ipagpipilitan niya yan, Banji, meron kayong laban dyan. Dahil kung buhay pa yung mga ibang kapatid pa ng tita mo, kaya tatanong ko kung meron pang ibang kapatid yung tita mo, surviving, ha? Yung tatay ko po, dalawa na lang po sila. Isa na lang pong buhay. O, yun, Patay yun. na po halos lahat. Isa na lang po. Okay, so parang it will go up, tapos kayong mga anak ng mga ng mga yumaon will be in representation of sa tatay mo. Oo. Apo, apo. Oh, sige. Okay po, attorney. Sige, Thank you good so much luck. po. Sige, good- Pwede nyo lapitan sa kaso na to. Actually, kung Banji, kung may kilala ka bang abogado dyan sa inyong lugar, maghanda ka na, baka mamaya magkakasuhan kayo. Ano po? Meron ka na bang nakakausap ng mga abogado dyan? Ang suggestion ko, medyo maghanda ka na Apo. baka magkakasuhan kayo. Although, there is no need. Kayo ang nasa kumbaga poder ang tawag doon. So it's up to wala naman sila magagawa dahil yung titulo hindi naman magpapas sa kanila eh. Pero kung magkagulo man maghanda na rin kayo, Banji. Okay. Okay po, attorney. Thank you you. so much po. Thank you. Apo, apo. Okay po. Okay. Ito naman, buhat sa Laguna, si Okay. Adrian, 29 years old. May ex-partner po ako na gumamit ng mga credit Ay. card ko at nagkaroon ng malaking utang na nasa pangalan ko, umabot pa ng halos 500,000. Ang laki ha. Oh. Nung una po ay nagbabayad siya pero tumigil na at ngayon ay hindi ko na siya makontak dahil sa personal at mental health issues niya. Nakikipag-usap po ako sa kapatid niya pero wala pong malinaw na timeline sa pagbabayad. Ano po ba ang legal na hakbang na maaari kong gawin para mabawi ang pera at ma-protect ang sarili ko sa mga utang na hindi ko naman ginamit? Unang-una ay sana hindi mo pinahiram. Actually, yun ang hirap ngayon sa panahon. Di ba nung unang panahon, pag may credit card, ang hirap doon manakaw eh. Kasi ano yan, hindi pa naman tayo digital age. We cannot, it's only on physical use of the card that can it be charged. Pero ngayon kasi, online purchases, hindi ka, your card Pwede, details, pwede. manakaw lang yung card Oo. details mo, okay na eh. So, unfortunately kasi, kunyari, as far as the credit card company is concerned, utang mo yan. Dahil nasa pangalan mo and you allowed the use of your card. Obviously, you allowed the use of your card. So, yung credit card company can always go after you. Ngayon, kung gusto mong mabawi, obviously, you have to, ano na lang dyan is, you will go after your ex. 'Di ba? So, kung alam mo ba kung saan siya nakatira, una mag-demand letter ka muna sa kanya, ha? Tapos kung hindi siya sumagot sa demand letter mo, small claims na yan dahil utang. Kumbaga, ikaw may utang sa credit card company, yung ex mo naman ang may utang sa'yo. So, i-compute mo na kung magkano yon, mag-demand letter ka, kahit sulat lang yan na you are demanding that mabayaran ka na ng buo, kung hindi ay magkakaso ka na, at kung hindi, malamang sa malamang, hindi ka mabayaran, ay magsa-small claims ka na. Kasi ang small claims is for debts that are lower than 1 million pesos. You don't need you don't need a lawyer for small claims. You just go to the nearest MTC kung saan ka nakatira and just fill out the forms and you can do this. Protektahan mo na yung sarili mo dahil ang mangyayari dyan, Diyos ko, masisira ang credit rating mo, ha? Oo. Hindi ka na makakautang. Hindi ka na makaka-apply ng bagong credit card. Oo, at saka kunyari kung in the future gusto mong umutang para sa bahay or sa yung umusad-usad na ang buhay mo, walang bangko magpapautang sa iyo kung meron kang ganyang kalaking utang. So, do that as much, mag-file ka na ng small claims kahit papaano. As soon as possible. Oo. Otherwise, the hard fact is bubunuin mo 'yan. Ikaw ang magbayad muna. Oo. Okay. Si Carla naman ito, Quezon City, 24 years old.
Wow. May kapitbahay po kami na Ay, halos araw-araw nagbi-video okay Problema ng ng mga sobrang Pilipino. lakas. Kahit may trabaho pa po ang iba at may work from home setup sa amin, hindi sila tumitigil at nakakaabala na talaga. Kanina po, may matanda na nakiusap na hinaan ng volume pero sinagawan at minura pa siya. At sinabing tatahimik lang daw sila pag 10 p.m. na. Required po ba talaga na magtiis hanggang 10 p.m. kahit sobrang ingay na? Ano pwede namin gawin sa ganitong sitwasyon? Ay, nako, talagang mga Pinoy talaga ng mga addict sa video, okay? 'Di ba? Madami may ganyang problema. Unang-una, alam mo kasi I know madaming mga LGUs na may mga ordinance na at kaya sinasabing 10 p.m. kasi usually 10 to Yeah. 6 a.m. ang mga ordinansya ng mga LGU na sinasabing wag na kayong mag-ingay from 10 p.m. to 6 p.m. to 6 a.m. That's normal. So kaya I think yun ang pinanghahawakan nung kapitbahay niya na yung ordinansa dito hanggang sabi 10 p.m. But wala ka na bang remedyo kahit na before 10 p.m.? Actually, meron. Ang tawag ang tawag sa mga ganyan ay noise pollution. Ngayon, ang noise pollution, it's subjective, di ba? Yeah. Kung ano yan. And it's called a nuisance under the law. Nuisance, nuisance. Kumbaga, perwisyo ang tawag niya sa Pilipino. Sa atin. Pag nuisance under the civil code, pwede mo yan, ang tawag doon, ang action dyan is abatement of nuisance. Even if it is not Wow. under the Yes. LGU. So, una muna, kailangan mo ba magkaso agad dito? Hindi. Punta mo ng barangay. Kahit na sabihin lang, ang sabi ordinansya, ganito lang hindi. Ang sabihin mo nuisance siya, hindi kami makapagtrabaho o perwisyo, ganyan. So even if it's beyond, after 10 p.m., ay before 10 p.m., pwede ka pa rin magreklamo sa ganyan. Pero daanin mo muna. Una, siguro, daanin mo muna sa, mukhang hindi na kaya sa magandang usapan, nagmumurahan na sila Pero kung ganyan sa barangay, kung hindi sa barangay, certificate to file action, ang tawag sa magiging is abatement of nuisance. Yan. So, just record everything So, yung may timestamp, Oo. tapos naririnig Kasi ko, lalo na yung mga work from home. Merong mga taga BPO company na nag-work from home. Yes, oo. Ganong oras ng gabi, umaga dun sa siniservice Yes, nila na oo, lugar. oo. So, talagang malaking abala yung hindi mo maririnig so you yung record kliyente. everything kasi kailangan siguro may orasan dyan tapos Correct. may video para ka doon, para covered ka. 'Di ba? Kasi sasabihin mo sana kausapin mo pero mukhang hindi na, nagmumurahan na sila. 'Di ba? On that note, mga kaibigan, Yes. sa lahat po na nag-text, nag-comment at nagpadala ng message sa aming Facebook page at hindi natanong ang inyong gustong malaman, huwag po kayo mag-alala. Malalagay din yan. Abangan nyo lang. Promise. Ako po si Bibet Orteza, ang inyong shy sawera ng bayan. At ako po si Attorney PJ, ang inyong abogada de Campanilla. Bye! Hasta la vista!